Lara's POV. Pinilig ko ang ulo ko dahil sa sinabi ni Mean. Mahal? As in, gusto ko si Tristan? No way! Siguro oo, nagugustuhan ko nga siya. Yung nagugustuhan yung personalidad niya pero hindi sa romantikong paraan. Tama, dapat mas paboran ko ang dinidikta ng isip ko. I can't fall for him. Sinundot ni Mean ang bewang ko na nagpatalon sa akin. Alam mo kung anong nalang kulang sa inyo? Nangunot ang noo ko. Ano? Lumapit siya sa akin saka kumindad. Baby. Hinampas ko ang kanyang braso. Nagtaas ako ng kilay pagkatapos ay bumadyang lalayo pero dumidikit pa rin sa akin. Dapat magka-baby ka na para may pinanggigigilan na kami. Sana kamukha ni Tristan. Umiling na lamang ako dahil never iyong mangyayari. Because our relationship revolved around a contract, a forced marriage. Then after the contract ends, maghihiwalay din kami. Kaya't maaari, dapat kong putulin ang kakatwang damdamin na ito. Ang sarap magpatianod sa nararamdaman mo pero masakit naman sa huli. Yon ang katotohanan, masasaktan at masasaktan ka. Subalit sa tuwing iniisip ko na matatapos sa isang taon at maghihiwalay kami, hindi ata ako sanay na wala ito sa tabi ko. Napasingap ako sa isipang iyon. Paano kung hanapin at habulin siya ng sistema ko? Ganito ba ako kalasing sa sarili kong damdamin? Lara, huwag mo akong kalimutang gawing ninang kapag meron na kayong junior, okay? Aniya at gumiti ulit. Sa halip patulan ko ang pamimikon niya, nag-focus ako sa huling bulaklak na inaayos ko. May debut event kasi kaya maraming bulaklak ang pina-arrange nila. Mahal ka niya, mahal mo siya, happy ending. Si Rico hindi naman lang nag-I love you sa akin. Hindi ka nga nililigawan ng tao eh. I love you agad ang hinihintay mo. Natatawa nitong sambit. Sumismangot ako. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Mean ang ideya na mahal ko si Tristan. Nakikita ba yon sa kinikilos ko? Sa emosyon ng mukha ko? Masyado ba akong obvious? Hindi ko alam. Ang gusto ko na lang gawin sa ngayon, alisin ang damdamin yon. Pero paano? Oh, nasa outer space na naman yung utak mo. Lumilipad na naman sa kung saan. Nakapangalumbabang tumingin sa akin na igilid ko na sa tabi ang panghuling flower arrangement. Hinamon kasi ako ni Tristan. Sabi ko na nakapangalumbaba na rin ako sa mesa. Anong klaseng hamon? Tanong niya. Lumunok ako. Falling game. Humagalpak ng pagtawa si Mean. Ano yun? Kung sino maunang magkagusto siyang talo? Tumango ako. Muli na naman siyang tumawa ng malakas. Mag-asawa na nga kayo. Ano pang silbi niya? Falling game. Diyan ka na nga lang, kainis kang kausap. Sagot ko habang nililinis sa mga stems at petals na nagkalat sa mesa. Habang naririndi ako sa inis, patuloy pa rin sa pagtawa si Mean. Joke lang yun, friend. Pagkaway sambit niya, habang pilit itinatago ang kanina pang tawa na ibig ko mawala sa bibig niya. Umiling na lamang ako. Ligawan mo siya. Nagulantang ako nang biglang magsalita si Mean sa tabi ko, ilang minutong nakakalipas. Ano? Singhap ko. Ligawan mo siya. Pag ginawa mo yun, baka siyang mas ma-fall sa'yo. Then, boom! Talo na si Tristan. Never. Bakit ko naman siya liligawan? Hindi ko yun gagawin. No way. Try mo lang. Promise effective yun. Hagikik ni Mean. Babanat sana ako nang pumarada sa harapan ng mismong shop ang isang red Ferrari. Sabay kaming napatingin sa pintuan at nakita namin pumasok muli roon si Tristan. Naka-white shirt ito na hapit sa katawan niya at isang brown na maong shorts at shades. Nag-iwas agad ako ng tingin. Hi Tristan, kaway ni Mean dito. Alam mo bang ikaw ang pinag-uusap? Bigla akong tinakpan ng bunganga niya. Kainis? Balak pata akong ipagkanulo ng aking kaibigan. Hindi ka ba ngayon pumasok sa office? Bigla akong tanong upang iiwas ang nais ibuko ni Mean. Oo, simple at tipid na sagot ni Tristan sabay pasada ng tingin sa akin. Dumaan siya sa tabi ko at nakita kong kanyang kamay na dumaos-dos sa bewang ko. Hinampas ko agad ang kamay niya at isang nakakalokong ngisi ang kumawala sa labi nito. Hindi ako komportable sa pagkakahawak niya sa kamay ko pero hinayaan ko siya. Okay, bye sa inyong dalawa. Yung sinabi kong payo sa'yo, Lara ha, subukan mo yun ha, ani Mean. Hinila ko si Tristan papalabas ng shop bago ito magtanong. Tinungo namin ang sasakyan niya at saka pumasok sa loob. Do you know what's the most primitive emotion people have? Biglang naantala ang aking sasabihin nang marinig ko ang mahinang salita ni Tristan. At nang tumingin ako dito, nakita ko ang kulimlim sa mukha niya. At bigla-biglang umiti siya. Ang mga matay saglit na sumalubong sa akin.
Ibang-iba na ngayon ang lahat. At naorinigan ko ang buntong hininga na kumawala mula sa puso ng aking asawa. It's fear. Dugtong nito. Fears. Tama. Dahil yun din ang nararamdaman ko. Natatakot ako na malunod sa sarili kong damdamin. It feels as if my body weighed on itself and it was slightly hard to move. Hinuli niya ang aking mga mata. I am your husband. Do you know that, right? Bigla niyang paalala out of the blue. Pinukol ko siya na masamang tingin. Unfortunately, inirapan ko pa siya. Pero hindi naman talaga totoo yun. Kasi alam naman natin that this is just a forged marriage. Tumawa lang ako at saka nagpatuloy sa pagmamaneho. May kinuhang isang kamay niya sa bulsa ng short saka inihagis sa akin ang maliit na itim na kulay kahon. Mabuti na nga lamang at mabilis ang reflexes ko kaya agad ko yung nasalo. Ano to? Open it. Napabuntong hininga ko. Binuksan ko yung kahon. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa labi ko nang masilayan ang laman noon. Pretty, isn't it? Do you like it? Sa sulok ng aking kaliwang mata, nasulyapan ko ang asawa kong nakangiti. Nakita ko ang kwintas. It is a Celtic garnet, key necklace and emerald. Parang nahulaan niya ang aking iniisip. Binili ko yung nasa Italy pa tayo. Ngayon ko lang naibigay sa'yo. It looks perfect on you, wifey. Nanunuri ang mga mata at nakangising tumingin si Tristan sa akin nang ihinto nito ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Inagaw niya ang kwintas sa kamay ko at isinuot iyon sa leeg ko. His face fanning over my face that I can feel his warm breathing emitting a shiver from me. I cry out of desperation, getting irritated in my beating heart. A smirk crawls to his lips, his eyes sparkling with a never-ending mischief. Taking a deep breath, I calculated my response. Adrenaline pushed me on. Thanks, pero bakit susi? Inawakan ni Tristan yung kwintas. Because I have the lock, kumindat siya. We're playing billiards this weekend. Sasama ka sa akin? Ayoko. Iningusan ko siya. Hindi ako marunong yan at saka may pasok ako. Teka lang, balak mo na naman bang lambingin ang amo ko para mapapayag mo siya tulad ng ginawa mo nun? Humalakak si Tristan. Bakit? Selos ka? Pinamulahan ako. Hindi, pero wag mo yung gagawin. I restricted you from doing that? My husband laughed. Deal, pero gagawin ko lang yun kung sasama ka sa akin sa weekend. Okay, fine. Ipalilipat ko na lang yung day off ko. Papayag naman siguro si Ma'am Trina. Pagluto mo ako ng dinner mamaya, wifey. Humaba ka agad ang uso ko. Ayoko nga. The last time I cook, nilait mo lang. Diyan ka magaling sa panlalait. Hindi ko nagagawin yon, promise. May diin niyang sabi. Kagad akong humalukip-kip. And pwede ba wag kang rarampas sa labas ng kwarto na nakatuwalya lang? May mga girls po sa bahay mo, kaya sana wag mong ibandera yung katawan mo. I really hate your body, he grinned. Okay, I got it. Nagsaludo pa ito sa akin. Bumaling ako sa kanya. Falling game? Hindi kaya kasali sa plano niyo yung kwintas? Bago pa ako matalo, kailangan maunahan ko na siya. Bakit? Dumikit ako sa kanya at saka hinuli ang isa nitong kamay sa manibela. Nanlalaki ang mga mata nitong tumingin sa akin. Hindi ko napigilan ang pangiti ko sa reaksyon niya. Sobrang saya ko. Nahihibang na ata ako at may nararamdaman akong kakaiba sa tiyan ko. Para yung nagdiriwang. Di ko nga alam kung bakit may kuryenteng hatid iyon. Thank you for the necklace, hubby. I said in my most seductive way nang bulungan ko siya. Sinadya ko pang hipan yung tenga nito. Lalo akong natawa nang mas tumoble ang panlalaki ng mga mata niya. Saka ko pinulupot ang braso ko sa leeg niya. Napasingap siya sa ginawa ko pero wala akong pakialam. Ang tumatakbo sa utak ko sa akin ang huling halakhak sa falling game na ito. Nararamdaman ko ang pagbilis ng hininga niya, pati na rin ang bilis ng tibok ng puso niya. Remember this, Tristan? Sabi ko nang halikan ko yung pisngi niya hanggang sa lumipad sa labi niya. Hinalikan ko siya sa labi at hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Gumanti siya, mainit at malalim. Kusang pumikit ang mga mata ko habang ang mga kamay ko ay nasa leeg niya at ang mga palad nito ay nasa mukha ko. Alam ko nawawala na ako sa aking sarili. Nanghihina, nalalasing sa halik na iyon. Tumigil siya sa paghalik. Ngayon, ako naman ang nakatulala. Bakit siya tumigil? Namula ako. Lumayo ako sa kanya. I was mesmerized by the situation.
Tumikhim to habang ang isang kamay nasa manibela at ang isa naman ay nasa labi. Ganon din ito nung umandar ng muli ang sasakyan. Ang isang kamay abala sa paghaplos sa labi. Ngumisi ako sa kanya. Nag-iwas ito ng tingin sa akin, sa halip diniretso lang ang tingin sa kalsada. Sinungaw ko ang aking mukha sa bintana ng sasakyan upang salubungin ang hangin na tumatama sa mukha ko. Isang matamis na ngiti ang makikita sa aking mga labi. Tristan's POV. Above was our backup department work from the previous season. End of report. Ani Marlon nang matapos itong isummarize ang reports ng bawat departamento ng kumpanya. Now I want to hear the general manager explain about Lazaro Industries' plans in regards to our commercial development in Japan. Ani Sam na tumatayong vice-presidente. Sa susunod na 6 na buwan, magkakaroon ng substantial expansion ang Lazaro Industries para sa isang operation scale. At sa loob ng 2 buwan, nag-increase by 20% ang sale performance ng company. Plus, good news is, na-obtain natin ang malaking halaga na investment ni Director Takashi ng Japan. Nagbigay din ng suporta ang Hikari Electronics sa atin, wika pa ni Oscar. And boss, kailangan na raw ni Mr. Matsuda ang layout na inaprubahan ninyo. Boss, yung event para sa opening ng new building, kailangan ko po ang opinion ninyo regardless of plans? Kailangan nyo rin makipag-meeting sa event organizer. Boss, naisubmit na ba ni Ms. Rodriguez ang payroll? Kailangan mo na yung pirmahan. Wala akong maunawaan isa man sa sinasabi ng mga tao sa board meeting. Ang isang kamay ko abala sa paglalaro sa hawak kong sign pen. Pinaiikot ko yon habang isa abala sa pagkaplos sa aking labi. Napapangiti ako sa tuwing bumabalik sa aking gunita ang pinagsaluhan naming halik ni Lara. Di ko magawang burahin sa aking alaala ang paghalik nito sa akin. Tumatawa ako sa alaalang yon. Hindi may kubli sa aking labi ang pagngiti. Boss, ang tinig nila ang bumasag sa aking magandang alaala. Ganun na lamang ang pangungunot ng mga noo nila nang mapuna ang malakas kong pagtawa. Baka nga nahihibang na ako. Tumikim ako kasabay ng pagseryoso ng mukha. Kahit walang pumasok sa isip ko, mas pinili ko na lamang na tapusin ang meeting. Meeting adjourned. Being the chairman, I support you and about naman doon sa mga papeles na pipirmahan ko, si Ms. Rodriguez nang bahalang mag-attend ng mga files na yon sa opisina ko. Nagsitanguan sila at isa-isang lumabas sa conference room. Napabuga ako ng malalim na buntong hininga nang makaalis sa mga board members na siya ring tumatayong members ng Phoenix. Karaniwan ang routine ko lang ang bahay, kumpanya. Ngayon hindi ko na makuha pang mag-overtime sa kumpanya dahil excited akong umuwi. Weekend, kaharap namin ang billiard table. Nandun kami sa entertainment room ng bahay. Si Lara hindi makapaniwala na nagdala ng babae si Sam. Nakaawang ang bibig nito habang pinagmamasdan yung babae sa harapan niya. Nakakagulat naman talaga kasi. Maging ako nagulat din dahil ngayon lang nagdala ng babae si Sam. Marahil nakilala nito ang babae sa isang exclusive resto bar o sa isang party. Niyaya ko silang kumain nang mailagay na nila Nami at ng mga maids yung mga pagkain sa mesa. Hinila ko ang upuan at pinaupo doon si Lara sa tabi ko. Umupo naman si Sam sa harapan namin. Si Mean, kaugali rin ng asawa ko. Matakaw din to dahil pagkaupo, nilantakan agad yung pagkain kaya hindi na ako magtataka kung bakit naging magkaibigan ng dalawa. Marami silang bagay na napagkakasundoan kung bakit nasama si Mean. Nagkataong nagbakasyon yung amo nila at nagpasya na wala muna silang pasok sa loob ng 3 araw. Nang malaman nila yon, isinama ni Lara ang kaibigan nito para may kasama naman daw itong babae doon. Si Melissa naman, katabi si Sam, sina Oscar at Marlon. Pinagitnaan si Mean. Ikaw ang gluto nito, Sam? Talented ka pala? Wika ni Melissa na hinahangaan ang kaldereta. Umiti lang si Sam at hindi na sinagot pa ang babae. I bet, magaling din ang kuya mo. Sabay sulyap sa akin ni Melissa. Kakaiba yung tingin nito. Of course he does. Kahit ano kaya niyang lutuin. Biglang singit ni Lara sa usapan habang umunguya pa. Napangiwi si Melissa dahil puno ang bunganga ng asawa ko habang nagsalita ito. Grabe, kakaiba yata ang babaeng to. Basta pagkain nagiging baboy siya. One feature of Lara that intimidated me. Yun ay ang pagiging matakaw niya.
At walang table manners. My husband is pretty good at cooking. Baka gusto mo, isa-isahin ko pa mga expertise ng asawa ko if interested ka. Muling hirit ni Lara habang diinina ng salitang husband. Ang mga mata nito ay matalim at tumitingin sa babae. Makahulugang umisi ako kay Lara. Is she jealous? No need to hear that. So Sam, isasama mo rin ba ako sa camping trip ninyo? Baling nito sa nananahimik na si Sam. Okay, yun lang ang sagot nito kay Melissa. Sumimangot naman si Melissa. Na-disappoint yata sa cold gesture ng kapatid ko. Tsaka ito bumaling sa akin. How about you, Tristan? Is your wife a good cook? Dumako ang paningin ni Lara sa akin. Ganon din ang ginawa ng iba. Waring interesado sa kung anumang bibigkasin ng bibig ko. Nagpunas muna ako ng table napkin sa aking bibig bago ko sumagot sa katanungan nito. She has a bad cooking skills. Masama ang lasa ng mga luto niya kaya't laging sumasakit ang tiyan ko. Isa lang ang perfect na kaya niyang iluto. It was omelette. Hilaw ang ngisi ni Lara nang titigan ako. Ang tindi ng talim ng inihahagis na pukol sa akin. Bigla nitong ibinaba ang kuberto sa pinggan na naglikha ng maingay na tunog, habang ang mga nguya niya ay malalaki. Ramdam ko ang tensyon sa katawan niya. Is that all you can cook? Tanong ni Sam sa asawa ko. You are much worse than I expected. Tumaas ang itaas ng labi ni Lara sa pagkairita sa pangmamaliit ng kapatid ko. At least kapag nagluto ako may puso. Sam, if you ever try to taste your cooking, panigurado, diretso ka ng banyo, sabi ko. Tumawa ako. Ang sarap talaga niyang asarin. Tuwang-tuwa ako kapag namumula siya sa tuwing nakakaramdam ng pagkayamot. Pati kasi yung tenga niya namumula rin. One thing I like about her. Really? Gusto kong matikman ang luto mo, Lara? Aniya nang initian nito si Lara. Basta ba ipangako mo na hindi mo yung lalaitin gaya ng matapobre mong kapatid? Biglang nagprotesta ang sistema ko. Bigla ang pag-angal nun sa narinig ko. Parang may tinik na sumibol sa ikabuturan ng loob ko. At higit sa lahat nakadama ako ng paninibog ko. Oo, nakakayamang sabihin pero nagsiselos ako. What do you mean by that, Sam? Mapait kong tanong. Ngumisi pang lalo si Sam. I want to taste your omelette. Easy. Gusto ko lang tikman yung luto niya. Are you jealous? Nakadama ako ng pag-iinit sa pisngi ko, lalo na nang sulyapan ako ni Lara. Stop talking nonsense, Sam. Huwag kang mag-aalala, Tristan. Head over heels yung asawa mo sa'yo, I swear. Biglang singit ni Mean habang hawak ang hitan ng manok sa isa nitong kamay. Umiti ako sa sinabi niya, lalo na nang mamulang kamati si Lara. Want a match with me? Let's play pool. Hamon ni Sam ilang sandali lamang ang lumilipas. Napatingin ako sa kanya. May kung ano sa tingin nito nang pumukol sa akin. Kayo na muna ni Oscar. I want to spend my quality time with my wife. Hilaw ang naging tawa nito sa akin. Takot ka ba na matalo ka sa akin? You never say no to any games, to any challenges. Your motto is never surrender. Ganon din ang ginawa mo noon kay Damian and Clarice, hindi ba? Pinaglaruan mo sila. You hurt your feelings and worst, na in love ka kay Clarice but she ended up with your best friend in the end. One thing I hate about you is your dirty games. Nilingon ako agad ni Lara. Dama ko ang tensyon sa hapag dahil napigilan silang lahat sa pagsubo. Nagtatanong ang mga mata nila. Gusto nilang magtanong, subalit mas pinili na lamang nila ang manahimik. Kumuyom ang mga palad ko sa ipinaaalala ni Sam. Yes, I am that kind of arrogance of my college days. Gusto kong paglaruan ang damdamin ni Damian kaya ko pilit na inaagaw si Clarice sa kanya. Nangako kong paiibigin si Clarice at iiwan siya kapag nagkagusto ito sa akin, pero sa huli nahulog ako sa sarili kong bitag. I fall in love with her. But in the end, sila pa rin ni Damian ang nagkatuluyan, and she left me with a broken heart. It took years for me to move on. That was karma. Maybe because I'm playful, kaya ngayon ang babaeng gusto ko, ang hirap makuha. Let this game begin, mariing sabi ko. Sam smirked when he stood at the dining. Kalmado tong tinong ang billiard table at saka kumuha ng tako. Nagsisunuran ng mga kasamahan ko sa hapag hanggang sa Lara na lamang ang naiwan. Lara, game. You love to play games? Kaya mo ba ako hinahamon sa falling game mo? Am I also part of your game?
Isa rin bang game ang pagpapakasal mo sa akin? Para ako nabagsakan ng mabigat na bagay sa balikat ko. Parang may bumara sa lalamunan ko na pumigil sa kanya na makapagsalita. Nanginginig ang kamay kong inaabot ang palad niya, subalit bago ko pa yun mahawakan, tumayo na ito at sumunod na rin kina Mean.